tagapagligtas. Ama, tunay na kayo ang siyang kumausap sa amin. Sa bawat tinig mo, sa bawat mga salita mo, sa bawat nais mong pagawa ho sa amin. Naririto kami. Kagaya, O Diyos, ni Propeta Samuel, ng iyong tinawag. Ang sinabi niya ay, narito po ang inyong abang lingkod at makikinig o handang makinig. Marami pong salamat. Ito ang aming nalangin sa tanging kapangyarihan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen at amen. Spiritual Insight by Oswald Chambers. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands to Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Acts chapter 9, verse 17. Nag-specific po siya dito. The word is, the Lord has sent me so that you may see again. Sa title pa lamang at sa temang ating pong pag-usapan ay tunay na nagbibigay sa atin ng isang malinaw na ang Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng isang malinaw na paningin. Ngunit para kay Pablo o kay Saul ay nagbibigay ito ng panibagong pananaw, panibagong mga mata upang siya ay magamit ng ating Diyos at sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Alam natin ang kwentong ito na bago siya pumunta sa Damascus ay marami siyang pinuntahang mga lugar upang takpin, patayin, o ipapatay ang mga unang Kristiyano dahil sa pagsunod nila kay Kristo Jesus. At si Saulo ay isang talubhasa sa salita ng Diyos. Isa siya sa mga saserdot. Isa siya sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos sa bansang Israel. Ngunit ang kanyang pananaw, ang kanyang kaugalian ay iba doon sa mga salita o yung pananaw na nais ng Diyos iabot o ipahayag sa mga tao. Dahil ang kultura o ang nakagawian sa loob ng isang mahabang panahon nang akala niya ay ito'y tama, ngunit pala sa paningin ng Diyos ay mali. Na si Saulo na isang nalubhasa salita na alam niya ang lahat upang may pahayag ang salita ng Diyos sa bayang Israel. Ngunit sa kanyang mga kaalaman, ito pala ay maling paggawa at pagtrato. Kaya mga kapatid,
Tingnan po natin yung sinabi po ni Oswald sa kanyang mga sulat. When Paul says visions was restored after the 3 days of blindness, he also received something spiritual insight into the person of Jesus Christ. At once Paul began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. For the rest of Paul's days, Jesus Christ was the whole of his life and the whole of his preaching. No matter or no other attraction was allowed to hold his mind and soul. So after pong makita o after niyang makakita muli, nag-iba ang pananaw, nag-iba ang lakarin ng Pablo sa kanyang buhay spiritual. Na dating ayon po sa ating nababasa, sa loob po ng 3 araw siya ay bulag. Ngunit nang dumating na si Ananias, ang Diyos ay binigyan siya ng muli ng paningin. Ngunit itong pagbibigay niya muli ng paningin ay nag-iba ang kanyang takbo ng kanyang layunin. Na dating persecutor ng mga Christians, siya ngayon ay pinipresecute dahil sa pagsunod kay Kristo Jesus. Marami tayong nababasa, napapanood, naririnig na dating kaaway ang Diyos. Ngayon, tagapagpahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Dahil walang makakaagaw, walang mapapahinto. Dahil nandoon nyo is not hindi lamang sa excited ka, kung hindi sa buong buhay mo ay nagkaroon ka ng isang kalayaan upang may pahayag mo sa bawat mga tao na ang salita o kaligtasan ni Kristo Jesus ay iyong naranasan. When we receive a vision of Jesus Christ, when the Spirit grants us insight into the character of our Lord, we must immediately begin to live up to the standard that we must sing. Abiding the characteristic of spiritual people is an ability to apply what they sing to Jesus Christ, to themselves, and to share His purpose with others. Whenever we sing people steadfastly applying Jesus Christ, is the way we know that we have been made after God's own heart. We know that the ruling passion of their life is Jesus Christ. Totoo naman po. Kapag na-receive mo o meron kang vision na nakita, kagat ito'y ating ipinapahayag. At sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, yung naranasan mo ay ito'y iyong binabahagi sa iba. Ibinabahagi mo kung gaano mo naranasan ang ating Panginoon Kristo, ang paggalaw ng Espiritu Santo sa ating buhay. Kasi nagkaroon tayo ng isang mas matinding purpose kaysa dati. Nagkaroon tayo ng eagerness upang sa ating pamumuhay ay makasunod. Especially when you hear
the voice of the Lord, and you need to want to do it immediately. And that is the passion. Because God downloading every step for what you want to be to do. Ano yung gusto mong gawin para sa Diyos? O anong gusto ng Diyos na gawin para sa iyo? At ikaw o tayo sumusunod sa Kanya. Never allow anything to distract you from insight into Jesus. It is the test of whether or not you are spiritual. To be unspiritual means that other things still holding fascination for you. The only thing fascinating to the disciple is the Lord. I resolved to know nothing well I was with you except Jesus Christ and Him crucified. So, ibig pong sabihin mga kapatid, on the 1 Corinthians chapter 2, verse 2, na kanyang sinulat sa mga taga-Corinto, kapag yung eagerness mo, yung pagmamahal natin kay Kristo, sa banal na Espiritu, walang dapat nakaka-distract. Hindi tayo nadidistract sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. Ayon kay Oswald Chamber. But the question is unto us, hindi lang ito sinasabi ko kung hindi para sa akin. Sometimes there is a lot of distraction. Sometimes there is a lot of questions. Especially sa mga, ito po kaya nga po yung sinasabi ng banal na kasulatan, totoo. Kung sino man yung nauuna, ang nauuli. At kung sino man yung nauuli, ang nauuna ngayon. Why? Because some Christians that being regularly attending, experiencing the work of the Holy Spirit is true. Walang makakapag-distract. Walang makakapagpigil. Kasi you love to say, to preach the Word of God. Habang pong binabasa ko po ito, at ngayon po ay meron lang pong ipinakita ko sa akin ng Panginoon na isang picture sa social media. One, 7 hours o 8 hours to sleep, 8 hours to work sa bawat ating ginagawang routine sa ating buhay. And sometimes 2 hours in social media, texting, YouTube, Facebook, everything. Kung susuman po natin lahat yun, i-add natin lahat, maraming oras ang ginuguhol na naman natin. Because sometimes we are busy in our family, we are busy in our work, we are busy in doing something, other things. But most of all, yung isang oras, actually, hindi isang oras lang kung minsan ang binibigay natin kay Jesus. Sa banal na Espiritu. Ang ibinibigay natin sa ating Diyos, it's only 50 minutes, 20 minutes. Umahaba-haba na yung isang oras. Pero kung titignan natin, ang daming oras na binigay sa atin ng Panginoon, but yung oras na yon,
ay binigay para sa ating within the 24 hours, within 12 hours. But 1 hour sometimes we lack to go back. God is reminding us today, all of us, we must behave deeply, deeply, recommunicating our relationship to Him, our love to Him, so that no more distraction will gain upon us. Ayon po kay Oswald Chambers sa kanyang karunungan, sabi po dito, the place for the comforter is not of is not that of one who preach, but of the comrade who saying nothing, but prayers to God about the matter. The biggest thing you can do for those who are suffering is not to talk multitude, not to ask a question, but to get into contact with God. The greater works will be done by prayer. Sabi po dito sa John 14:12 to 13, pero may tinagtagpo ako dito until 14. Verily I tell to you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do ever great things than this, because I am going to the Father, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask for, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Ulitin ko po yung word on verse 14. You may ask me for anything in my name, but I will do it. Purihin ang ating Diyos sa bawat mensaheng ating pong narinig sa oras pong ito, mga kapatid. At bago po tayong paputuli po sa prayer blast, pwede ko po munang mahilingan sa oras pong ito ang bawat isa ay magkaroon tayo ng isang pabulay-bulay. Paano natin, sabi po kasi, for there is a lot of distraction in our life. But how we overcome on that, so that we may able to obey the Lord. Pwede mo pakiusapan po si Ate Finet to ano po sa atin, mag-facilitate muna. And then after po that, siguro mga 2 person or 3 persons that we may able to share. And then let's go to the prayer blast for a while. Definite, maraming po salamat. Amen, amen. Okay, so praise God po sa isa na namang
napakalagang paalaala sa atin ng ating Panginoon. Kung minsan po kasi, ah, siyempre tayo po ay matagal na rin na nag-aaral ng salita ng Panginoon. We study the Word, we hear a lot of testimonies at saka mga preachings, mga messages, and iba't iba pang mga paraan na binubukas sa atin ng ating Panginoon upang makilala natin siya ng mas higit, di ba? But sometimes we tend to have that attitude of familiarity. Sabi nga, naririnig po natin yon, di ba? The spirit of familiarity, na parang, alam ko na yan, ganyan, narinig ko na yan, o napag-aralan ko na yan. And then sometimes that spirit then leads us to being complacent, hindi ba, sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod. And worse is that yung iba, very sadly, na yung iba, kahit mga Kristiyano na ay they still conform to the patterns of this world. Diba? Kaya nga yung na-share ni Pastor Rory kanina, yung 24 hours a day, 24/7, sabi nga natin, ilan ba doon ang panahon na ginugugol natin sa, sabi na nating, pagsamasamahin na yung pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon, pag-share ng gospel sa iba, testifying, being witness, bearing witness for Jesus, ating paglilingkod, isama na natin yon, yung ating, siyempre yung ating pagsiserve bilang pagsunod sa Kanya, at pagsamasamahin na yon. So, in 24/7, gaano ba, ilan ba, anong bahagi sa araw, sa isang araw, yung naibibigay natin sa ating Panginoon. So, sige po, with that in mind, meron po tayong konting panahon upang mag-share, mag-reflect po tayo. Let us share our reflections. Okay? Minsan we tend to, sort of just keep our reflections to ourselves. But maybe the Holy Spirit is also prompting us. Medyo kinakalabit tayo ng banal na espiritu na ibahagi natin, i-share natin kung ano po yung ating mga iniisip, kung ano po yung ating mga reflections sa araw na ito. At maaaring ito po ay makipag-encourage, makapagpalakas sa bawat isa sa atin. So, wag po nating sarilinin, wag po nating ipagkait yon na mabahaginan ang bawat isa sa atin ng atin pong mga mayayaman na karanasan o yung mga biyaya na atin pong natanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita sa umagang ito. So, sige po mga kapatid, if there's anyone who wants to share, mag-unmute lang po tayo and let us hear what you have to share as the Holy Spirit leads us po. Sige po, sino pong gustong mauna? Nag-iisip, nagbubulay-bulay po yata tayong lahat. Yan, si Pastor na po yata. Sige po. Baka ho nais po niyo mag-share mga kapatid dahil meron kayong kwento, meron kayong storya sa buhay na kagaya din ni Oswald Chamber na kung saan di po ba Tiffany
Sa, yung pag bagong-bago kang Christian, mainit. Pero kapag tagal ka ng Christian, parang mayroon ng sabit. If, ano, devastating. Kasi marami, ang iba sa atin dito, maraming karanasan. So, sino pong nais pong mag-share, mga kapatid? Pero silent na naman tayo, ah. Siguro si Ate Licia, biglang nagturo eh. Ate Ako Liz, po ba? Di naman eh, ako nag-unmute. Di naalala ko lang po yung ano, kasi how many percent ba yung binibigay natin sa ating Panginoon. Ako man guilty rin po doon. Pag inaawit namin yung sa ano, yung sa service sa church na glorify your name into your sabi niya. In all Sabi ko, your tinatanong ko sa isip ko, sa puso ko, Lord, nag-glorify ko po ba kayo? How many, yun nga yung tanong ko rin sa sarili ko, how many percent pa yung mas marami nga po na sasabihin natin nasasayang, nasasabi natin na hindi natin na gagawa pa fully yung ating mga kagaya nung unlike ni Paul, di ba? Pero kahapon po, nagkaroon po kami ng pagkakataon na kasi parang 1 year anniversary ng death anniversary ng aming magulang, dinalaw namin po doon sa Eternal Garden. At yung na yun, matagal na namin siner ko na to matagal na namin pinapanalangin yung aming kapatid na patanggapin at talagang i-surrender na niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon. Kasi marami po siyang hurts, marami po siyang anger, marami sa kanyang buhay. Talagang doon nilid kami ng ating Panginoon, kaming mga magkakapatid at sabay-sabay naming pinanalangin at saka pinatanggap siya. At like sabi nga nung kapatid ko, remember this day na yung April 1, siyang birthday ni Inang, na share mo ring pagtanggap sa ating Panginoon. Yun po yung malaking na alam po namin na natuwa ang ating Panginoon kasi sabi niya matagal na niyang inaantay yung aming kapatid na iyon. At talaga sabi ko, pagka ikaw ay sinurrender mo na talaga ang ating Panginoon, ang Panginoon na ang merong responsibility sa iyo. Siya na mangunguna sa buhay mo, lahat ng burden, lahat ng mo, siya yan yung magdadala. Kaya alam po namin na naiyak siya, talagang tinanggap na niya at nagpupuri kami sa Panginoon sa pagkakataon na binigay sa amin at yung po yung malaking katugunan sa panalangin namin at isa pang yung panalangin namin yun nga yung malaking reunion na maraming madala kami ng mga soul, lalo na doon sa mga relatives. Di ba, ang nga sa atin isa lang ang maligtas sa isang pamilya. Ang lahat ng ito ay talagang lahat maliligtas kung sila ay tatanggap sa kanyang pangalan. At inaangkin po namin yung day na yon, sa Mayo po yun, talagang ang Diyos ang gagawa at kikilos po doon sa araw na iyon. Maraming salamat po. Tunay na napakabuti nga po pagka yung binukas ng ating Panginoon, yung spiritual eyes natin. Yan po yung magiging guide natin, leading natin, lalo na po yung ating, ako yun yung panalangin ko na, yung ginagawa po ni Saul, talagang kahit man lang ma-accomplish natin. Lalo na yung example po na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.
ay magampanan po natin. Amen. Yun lamang po. Salamat, Ate Liz. Ate Ophelia, naka-unmute ka na. Ate Ophi? Okay. So, baka po na ano lang to. Na-mute lang si Ate Ophelia. Dito mo kasi natin talaga makikita o mai-evaluate ang ating buhay spiritual. Ako man, sa ating pong paglakad, especially in a different way ng buhay, ay dito natin may evaluate nga Sorry, natin Pastor Rory. Accidentally. Ay, I'm getting ready po. Sorry. it's okay. Kaya nga po kung titingnan po natin, mga kapatid, when we are, kung titingnan natin that spiritual insight in our life, sa ating buhay paglakad po sa pagsunod sa Diyos, ay talagang there is a lot of distractions. Pero dapat hindi ito maging distraction. Sa trabaho, sa pag-aaral, ang pamilya, paglakad pa lamang, mga kaibigan, dapat hindi ito distractions. Dahil pwede itong maging magamit upang maipahayag ang mga salita ng Diyos. But nevertheless, nandoon po kasi yung word na doubts, fear. Dito na ba ako magsisimula o hindi? But according to Oswald Chamber, when the Holy Spirit or when God giving you that direction, there is no one who can stop you. No one can interrupt you with the Lord to share the word of God. But sometimes in the era of the Christians is we stuck on there. Sabi nga po nung ating mga napag-aralan noon na sometimes okay na to, sapat na to, wala na akong problema, trabaho nila yan, gawain nila yan, hindi ko na gawain yan. And that is sometimes the devil is happy because you are now putting aside what the Lord wants us to do. Kaya nga po mga kapatid, don't be interrupted. When you have that opportunity, grab it. Share it. Do it. And explore more. Share it, do it, explore. For more. For the glory of God. Sige po mga kapatid, dadako po tayo sa ating pong panananginan. At sa ating pong panananginan mga kapatid ay sa loob po ng siguro we are on in 5 terms of praying blast. Can I ask for Ate Lydia to pray for the for the sick? Let us give thanks to the Lord. Kayo na po manguna po rito, Ate Lids.
And then praying for the business. Sa akin na lang po to. Let us pray for the pastors, deaconesses, and leaders. Kuya Berger, are you okay lang po bang kayo po ang mag-lead for the church and ministry? Kuya Berger? And then nations and government. And after that po, sa nation and government, I will ask for Ate Finet. And then for the Thanksgiving prayer, yung maglingkod na lamang po mga kapatid. So sige, before we enter that, let us pray. Kami po'y lubos po nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sapagkat muli po ninyo kami pinalalahanan sa inyong salita. At kami humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kakulangan sa inyo. Sa lahat ng aming mga maling nagawa. Dahil mas nangunguna, O Diyos, o naiiral sa amin yung mga distractions, our personal wants, needs, our personal ambitions. Forgive us. But right now, Father God, cleanse our mind that in every day of our life until the last breath, na nawa, O Diyos, ito'y aming masunod, magawa, mapapurihan ka, mapaglingkuran ka. Balutin mo ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isipan ng lahat ng iyong salita. At lahat ng iyong salita, Panginoon, na kung saan ay aming maging sandata upang kami, Panginoon, ay lumakat sa iyong kalooban. Kaya sa amin pong patuloy na panananginan, ipagkaloob po ninyo sa amin, Diyos, ang pagkilos, ang pangungusap. At sa lahat ng aming mga kasama, sa bawat araw, Panginoon, mga datian man at bago, hawakan mo ang kanilang mga puso upang ang kanilang paningin, damdamin, ay totohanan makikipag-ugnayan lamang sa iyo. At susunod lamang sa iyo. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Salamat. Ito ang aming dalangin. Sa tanging pangalan ng aming buhay na Diyos na si Jesus. Amen. Ate Lydia, can you begin for the praying at kami sasang-ayon na po sa inyo? Sige po, tayo ay dumulog sa trono ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, Father, hallelujah, Lord Jesus, our healer, our comforter, our God, our Savior po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig niyo po, Panginoon, Lord, at sa fellowship din ng banal na Espiritu sa amin po, Panginoon. Thank you, Holy Spirit po, Panginoon. At Lord,
Naririnig mo kami sa aming mga panalangin na ito, Lord, kahit whisper lang, kahit sa ano pa, Panginoon, nasa isip pa namin po, Panginoon, ay alam niyo na po, Panginoon. Di pa namin binubuka ang aming mga bibig, ay Lord, alam niyo na ang aming mga request po, Panginoon. At Lord, naangking ko po, Panginoon, it is written in your word dito po sa James 5:15, 5:16. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. That the prayer of a righteous person has a great power as it working. Tunay na napakabuti niyo po, Panginoon Lord. At kami, sama-sama kami po, Panginoon. We confess our sins, Lord, in behalf of, Lord, sa aming mga kapatid na nandito at dito sa mga request ng aming mga kapatid na ito na merong karamdaman. We confess our sins. We forgive one another po, Panginoon. We forgive, Lord, our relatives, our friends, our Lord God, our Father, our parents, Lord. We forgive our siblings. We forgive, Lord God, yung mga naka-hurt sa amin at yung mga na-offend po namin. We ask forgiveness po, Panginoon Lord God, sa lahat ng aming mga pagsuway, sa lahat ng aming katigasan ng ulo po, Panginoon Lord. We confess, Lord God, at dalangin po namin, Lord God, isa-isahin niyo po, Panginoon Lord, examinin niyo po yung aming heart, yung aming mind na ito po, Panginoon, at linisin niyo, pakalinisin niyo po, Panginoon Lord God, ang lahat ng ito. At sabi niyo nga po, Panginoon, that you may be healed, Lord. The prayer of a righteous person po, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, Lord God, na lumapit kami sa inyo po, Panginoon. Pero salamat sa inyong biyaya po, Panginoon. Tinanggap niyo kami at pinatawad niyo na kami po, Panginoon, sa aming pagsalangsang, sa aming mga kakulangan, sa aming Lord, sa aming mga kasalanan na ito po, Panginoon. At Lord, naangking ko po, Panginoon, ang miracle healing po, Panginoon, Lord, sa mga kapatid namin na ito po, Panginoon, na tinanggap na nila ang kagalingan na nanggagaling sa inyo po, Panginoon, Lord. And we praise and we thank you po, Panginoon, Lord, do sa mga kapatid namin na na-restore na healed na po, Panginoon, kagaya ni Pilar Balang po, Panginoon, sa aming kapatid na Orlando Palencia po, Panginoon, nakalabas na rin po sa hospital po, Panginoon, yung recovery na lang po, Panginoon, restoration ng good health po, Panginoon, at yung ano po, yung mother din po, Panginoon, ni Pastor Edric, ay alam po namin ay magaling na po, Panginoon. At maraming salamat din po doon sa father ni Pastor Lynn Malonzo po, Panginoon. Alam po namin na nasa process din siya ng recovery, ng strength niyo po, Panginoon, in Jesus' name. Yun din pong mga kapatid namin pang nandito, especially, Lord God, yung mga merong cancer po, Panginoon. We come against this po, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. At hindi na po makabalik po, Panginoon, Lord, itong cancer na ito po, Panginoon. Lord, Yes. yung provision, yung financial needs nila, and especially, Lord, yung emotional na healing na bibigay nyo, not only the physical, but emotional, relational po, Panginoon, Lord, spiritual po, Panginoon, ang siyang ibibigay nyo po, Panginoon. Include ko na rin po, Panginoon, yung aking kapatid na si Emmanuel, Lord God, na merong gout po, Panginoon, na namamaga po, Panginoon, sa kanyang mga paa, kamay po, Panginoon, Lord God. At Lord, dalangin po namin ang inyong mapagpala, mga mahimalang kagalingan ay idaloy nyo sa mga kapatid namin dito po, Panginoon Lord. Magpahayag kayo, Lord, i-reveal nyo po, Panginoon Lord God, ang inyong Lord, maging tangible, makita namin, maramdaman po namin, at ma-witnessan namin po, Panginoon Lord, ang inyong gagawin na proseso, gagawin na kagalingan para Amen. sa aming mga kapatid na ito po, Panginoon Lord. Not only, Lord God, yung si Iris po, Panginoon, Lord, tinanggap na niya
At alam po namin, Lord God, na kayo po ang gagawa at mag-grow ng pananampalataya niya na ito po, Panginoon Lord God. Lord, yung mga kailangan ng recovery, kailangan po ng Panginoon Lord God. At Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa aming mga kapatid. Kanina po, Panginoon, basa ko doon sa Lord, isang baby na tinaga po, Panginoon, sa kanyang binti, Lord. Lord, we pray for the, Lord, yung mga infants, yung mga baby, yung wala pa silang lakas na maprotektahan yung kanilang sarili po, Panginoon. Lord, let your angels surround them po, Panginoon, dun sa mga baby na Lord God, na bantayan niyo po, Panginoon, sa lahat ng any harm, any accident in their lives, in their family po, Panginoon, Lord. At Lord, maging watchful din po, Panginoon, ang kanilang mga tagabantay po, Panginoon, ang kanilang mga magulang po, Panginoon. And we remember, Lord God, din yung mga special child po, Panginoon, Lord, na Lord God, na dumaranas po, Panginoon, at salamat po, Panginoon, Lord, dun sa pag-aangalaga ng kanilang mga magulang, sa pagtsatsaga po, Panginoon, at pagsubaybay sa kanila po, Panginoon, Lord. Yung mga may autism po, Panginoon, Lord, yung may mga cerebral na karamdaman sa kanilang Jesus' brain name. po, Panginoon. In Jesus' Speak, name Panginoon. po, Panginoon, Lord, bantayan niyo, Lord God. At pati po, Panginoon, Lord, yung merong, ano ba po tawag dito sa ilong, yung bibig, cleft, ano ba tawag doon? Lord God, kayo po rin ang mag-construct, mag-restore nito, at pagandahin niyo po, Panginoon, panumbalik niyo po, Panginoon, dahil ang lahat ng create niyo, Lord, buo at buong-buo po, Panginoon. And we pray, Father, Lord God, doon sa mga na-stroke, na ano po, Panginoon, na paralyze yung katawan, we come against the spirit na hindi po sila nakaka-move, lalo na po yung mga nasa bed sore, nasa bed nila po, Panginoon, nasa wheelchair po, Panginoon, Lord God, lahat po, Panginoon, even na yung Speak for healing. mga kapatid namin nasa hospital, na nasa Speak for ICU po, Panginoon, Lord, kayo po ang tinatawag nila, kayo po yung kaligtasan nila po, Panginoon. At naririnig nyo yung mga panaghoy, naririnig nyo ang kanilang iyak ng kanilang mga, Lord, kamag-anak, mga loved ones nila po, Panginoon, Lord. Have mercy, Lord God. At ngayon pa lang po, Panginoon, tanggapin nila ang inyong salvation, Jesus' kaligtasan sa kanilang buhay po, Panginoon, Yes, Lord. Lord God. At pati po, Panginoon, sinasakop ko na rin po, Panginoon, yung mga biktima, Lord, nga ng earthquake, Lord, dun sa mga hinahanap pa, dun sa mga nawala sa buhay nila, sa mga relatives nila po, Jesus. Panginoon, kayo po ang mag-comfort sa buhay nila, sa pamilya nila po, Panginoon, Lord God, at magpadala kayo ng maraming helper po, Panginoon, Lord, dun sa lugar na iyon po, Panginoon. And we ask, Lord God, itong na po, wala na pong kasunod po, Panginoon, na earthquake na ito po, Panginoon, Lord. Paging matatag po, Panginoon, yung earth, yung underground ng lupa po, Panginoon, Lord, wala nang mag-move in Jesus' name po, Panginoon, Lord God. At Lord, lahat ng mga nangyayari sa buong mundo po, Panginoon, and we command this, Lord, lahat ng mga nagsasuffer po, Panginoon, lahat ng mga nabagyo man po, Panginoon, nabaha po, Panginoon, ay i-restore nyo rin po, Panginoon. Napakalaki ng sakop ng nakikita nyo po, Panginoon, sa bawat nilalang, sa bawat mga anak nyo, Lord, at sa bawat panig ng mundo po, Panginoon, Lord God. At Lord, yung mga na-aksidente po, Panginoon, sa mga kalsada po, Panginoon, Lord, ay pinapanalangin po namin, Lord God. Lahat ng mga nagmamaneho po, Panginoon, Lord, we rebuke Lord, the protect spirit them. of accident, Lord, sa In road po, Jesus' name. Panginoon. Lord, lahat ng mga drivers na ito, saan man sila pumupunta po, Panginoon, ang angels nyo, Lord, ang Jesus. nakasurround. Pati po, Panginoon, Lord, sa himpapawid, sa tubig, sa water po, Panginoon, Lord, kayo po, Panginoon,
ang siyang mag-surround sa kanila, Glory pati to ang your name. angels niyo, Lord God. At Yes, O Lord, Lord. sarhan niyo po, Panginoon, ng inyong banal na dugo po, Panginoon, Lord, ang aming mga panalangin na ito, Lord God. And we claim, Lord God, na tinugon niyo na at magaling na ang aming mga kapatid na ito. In In Jesus' Jesus' name. name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for answering our prayer. Thank you also, Father God, sa bawat mga anak mo na meron pong mga negosyo. At patuloy na, Panginoon, na dalangin namin kayo ang magpalaho sa kanila. Sa mga kapaanak mo, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay nais pong magpunta, Panginoon, na maglagay o magtayo ng mga negosyo, Panginoon. We ask for a blessing. We ask for your guidance, Lord God. And truly, Lord God, sa bawat mga kumpanya, sa bawat mga mga negosyo, Panginoon, na ito, O Diyos, ay inyong pagpapalain. At sa bawat mga negosyong ito, O Diyos, ay tunay na gamitin mo upang ang inyong mga anak din, O Diyos, na kung saan ay nagtatrabaho, ang sinasalita namin ng pagpapala, sinasalita namin ang tunay na pagsunod sa inyo, O Diyos, sa bawat mga namumuno, sa bawat mga bawat company na kung saan, O Diyos, ay nagkakaroon mga leader, O Diyos. We ask of Father God to bless them and to give the right things, Lord God, yung tama ang benepisyo, tama ang pasahod, na kung saan, O Diyos, ay we destroy yung work of the enemy, Panginoon, yung pang-aabuso sa tanging pangalan ni Jesus. Nang dalangin namin, Panginoon, ay patuloy na maging pantay-pantay din ang pagtingin nila, O Diyos, magmula sa maliit na posisyon hanggang sa malaking posisyon, Panginoon, sa bawat empresa o sa bawat kumpanya. Ganon din, O Diyos, ang aming dalangin sa mga maliliit na mga negosyo ito, Panginoon. Ang pagpapala ang inyong ipagkaloob, O Diyos, upang marami pa rin mga negosyo pwede nilang, O Diyos, maipundar. Kaya dalangin namin, Panginoon, give them the wisdom that comes from you, the wealth that comes from you, the time that comes from you, so that they will be able, Lord God, praising you, glorify you, sa bawat ekonomiya, ng bawat bansa. Marami pong salamat. Patuloy din po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa inyo sa bawat inyong gagawin sa inyong mga anak na to. Salamat. In Jesus' name. Amen. Kuya Virgil, for the church and ministry. Opo, Salamat po. aming Diyos Ama, lumalapit kami sa iyo sa magandang araw na ito na pinagtipon-tipon mo kami na even if we are only few people around in this daybreak, alam po namin na nandiyan kayo sa kalagitnaan namin. Itinataas po namin ngayon ang aming mga simbahan, ang aming iglesia, Panginoon, lalo na po yung mga manggagawa, aming pastor, yung aming bishop, aming deaconesses, mga lay leaders po, Panginoon, tinataas po namin sa kansiyo silang lahat, Panginoon, na huwag silang mag-conform sa world, kundi matransform nila po kami. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pangangailangan, lalo-lalo na po mga missionaries na itinatalaga mo sa iba't ibang parte ng aming kapulungan, ng aming bansa, Panginoon. Bigyan mo po sila ng sapat na pangangailangan sa provision po nila na lahat po ay magampanan nila ang kanilang dapat na gawin o tungkulin ng Panginoon. Kaya din po ang aming mga lay leaders, Panginoon, na kamukha po nung nangyari doon sa Mega Manila, wala pong mga bata na pumapalit sa kanila, Panginoon. Bigyan mo po ng karunungan, bigyan mo po ng lakas ng loob ang aming mga miyembro na
mapalitan ang aming mga lay leaders na may mga edad na gusto na magpahinga, Panginoon. Alam mo po yun sa inyong kagandahan na laging lumago ang aming church, Panginoon. Ganon din po ang mga pastor na matatalaga sa kanya-kanyang destino, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan. Bigyan mo po ng sapat na kalusugan, Panginoon. Lahat po ng pastor namin na nagsisilbi sa iyo, bigay mo po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Lahat po ang kagalingan, kalusugan ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan ng bawat isa sa kanila. Yan lang po napansin namin, lahat po ng pastor, wala pong naghihirap, wala pong naghihikahos. Lahat po ay pinoprovide mo, Panginoon. Yan po ang aming naobserbahan na tulong na binibigay mo sa mga naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lahat po na ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming po salamat. Amen. Thank you. Aming Diyos at aming Ama, habang amin pong ipinagpapatuloy ang amin pong panalanginan, nais po naming itaas sa inyo patuloy sa panalangin ang nations and the governments. Lord, we declare your authority, we declare your sovereignty over all the nations as part of your creation, Panginoon. Lord, ang mga bansa, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, ay nagkakaroon pa rin, O God, ng mga usapin, Panginoon, kung papaano maaayos at mariresolba, Lord, ang kanilang mga conflicts sa kanilang kalagitnaan. Lord, alam namin, Panginoon, that this is your leading, na matapos na, Panginoon, ang mga giyera, ang mga kaguluhan na ito, Panginoon, you have a very good plan, O God, para sa mundong ito, Panginoon. At alam namin, O God, that all things will always work together for the good, O God, ng mga nagmamahal sa inyo, ng mga tinawag mo, Panginoon, according to your purpose. And Lord, alam namin ang bansang Israel ay malapit sa puso mo, Panginoon. The Israelites are your chosen people at walang makakapagpabago noon, O God. Mula pa noon, Lord, hanggang ngayon at sa habang panahon, O God. Alam namin, O God, ang plano mo will stand Jesus. at walang anuman pong makaka-break ng plano mo at ng mga pangako mo, Panginoon, na talagang inyong tutuparin, O God. And so, Lord, we stand on behalf of Israel. We stand on behalf of your people, O God. At Lord, anuman, Panginoon, yung kanilang mga pinagdadaanan, Lord, alam naming kasama kanila, Panginoon, sa lahat ng mga ito. And Lord, we just pray, Panginoon, na yung mga bansang nakapaligid sa kanila, O God, ay they will just come, O God, to know you and to acknowledge you as Lord and King. At so isuko nila, Panginoon, sa inyo ang kanila pong mga plano, ang kanilang mga naisin, O God. At magkaroon na po ng kaayusan, O God, sa dakong iyon, Panginoon, Lord. At the end of the day, O God, ang aming panalangin, may your will be done. Let your will be done, O God. Alam namin meron kang mga dahilan, O God, kung bakit ang mga bagay na ito ay nagpapatuloy. And sometimes, Lord, we just have to trust you. We just have to trust your heart, Lord. Na kung minsan ay hindi namin na mauunawaan, bakit ang tagal-tagal. But again, Lord, we also want to trust your perfect timing, that in your own perfect time, Panginoon, sa inyong sariling pamamaraan, ang lahat ng ito, O God, ay magkakaroon ng kaayusan, just as you have promised. Lord, we also lift up to you ang Ukraine and Russia, the same prayer, Panginoon, Lord, that they will also come to agreement for peace and magkaroon na po ng
yung benefit and advantage para sa bawat kabilang sa bawat sides, oh God. And Lord, we pray for those who have been affected by the earthquake, oh God, sa Myanmar and Thailand. Katulad po ng prayer ni Sister Lydia kanina, Panginoon Lord, we just would like to lift up to you, Panginoon, yung mga naapektuhan, yung mga hanggang ngayon ay naghahanap pa ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, help them, oh God, to go through this difficult season in their lives. Make them aware, oh God, na meron isang Diyos na pwede nilang lapitan, pwede nilang takbuhan, at pwedeng magbigay sa kanila ng panibagong pag-asa, O God, and healing, Panginoon, sa kanilang naranasan na ito. Lord, we also lift up to you our country, the Philippines. Again, you are leading, O Holy Spirit. Speak to the heart of our leaders, Panginoon, Lord. Reveal yourself to them, O God. Magpadala ka, O God, ng mga Christians na magsasabi sa kanila, Panginoon, ng katotohanan ng inyong mga salita. And to make them understand your heart, O God, and to make them accept you, Lord, as their ruler, as their savior, O God, na upang ang kanilang mga desisyon, ang kanila pong mga Yes, Lord. pagdidil sa bawat isa, O God, sa kanilang pagganap ng kanilang mga tungkulin, lalong higit, O God, sa nalalapit na eleksyon, Panginoon Lord, may your will be done. Again, we declare it, O God. Bigyan mo ng wisdom and discernment, Lord, ang mga tao na idulog nila sa inyo, O God, ikonsulta nila sa inyo, Panginoon Lord, kung ano man po, O God, yung mga nararapat, O God, na kanila pong mga iboboto. Lord, maraming salamat because alam namin also wherever we are, iba't ibang nasyon kami, Panginoon, you are also with us, O God. You are a God who is ever-present, omnipresent God. At alam namin, Panginoon, yung mga purposes mo, Panginoon, ay magaganap, O God, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu sa amin pong Jesus. mga buhay. Salamat, Panginoon, and we continue to give you all praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Amen. Meron pa sa atin na dumating ang araw ng kanilang kapanganakan. Kung wala po, mga kapatid, lahat po tayo mag-unmute and let us pray the teaching prayer of our Lord Jesus Christ. Let us all begin. Our Our Father, Father, who who art art in in heaven, heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy thy will be done on earth as it on is earth as it is in heaven. as this Give day us our this daily day our daily I don't care. as we forgive those who trespass against and lead us. us not into Lead us temptation, not into but deliver us from temptation, evil. but For deliver thine is the us from kingdom, evil. and the For thine power, is the and the kingdom, glory, the power, and the forever glory forever. Amen. Amen. and amen. The Son, and the Holy Spirit. And that the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Always remember, my dear brothers and sisters in Christ, that the shalom of God is be with us. And that is the name of Jesus. And that is the work of the Holy Spirit in our life. So always keep seeking our God. Keep seeking the Holy Spirit. And as He lead our daily day, let Him work completely in our life, now and forever. Amen. Amen. Amen.
Amen. Maraming po Amen. salamat.